Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kaniyang ngalan. Ipahayag ang kaniyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagkapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magpatid, ngayon ang 25 ng Enero ay kapistahan ng pagbabagong buhay ni Apostol San Pablo. Isama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pambansang nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin, sumita ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok, TV Maria, at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intention para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo't higit na sa Israel, Ukraine at Syria. Mga minamahal ko mga kapatid, gaya ni San Pablo, tayo tinatawag ng ating Panginoon na magbagong buhay o mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. At sa mga sandali ng ating pagkukulang at pagkasala, lumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo Kaawaan tayo makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa luma'y kapayapaan sa mga taong kinalulugtanin. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagmumuli ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong kapurihan. Panginoong Diyos Hari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama.
maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen, amen, amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tinuruan mo ang sanlibutan sa pangangaral ni Apostol San Pablo. Ipagkaloob mong sa aming pagdiriwang ngayon ng kanyang pagbabagong buhay. Kaming mga nagsisikap magbago para makadulog sa iyo sa tulong ng kanyang halimbawa ay maging mga saksi nawa ng iyong katotohanang maaasahan sa daigdig na ito. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpaso ng hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa mga tao, "Ako'y isang Hudyo, ipinanganak sa Tarso ng Sicilia, ngunit lumaki rito sa Jerusalem. Nag-aral ako kay Gamaliel at buong higpit na tinuruan sa kautusan ng ating mga ninuno. Tulad ninyong lahat, ako'y masugid na naglilingkod sa Diyos. Inusig ko at ipinapatay ang mga sumusunod sa daang ito. Ipinagapos ko at ipinabilunggos sila, lalaki't babae. Makapagpapatotoo tungkol dito ang pinakapunong saserdote at ang buong kapulungan ng matatanda. Binigyan pa nila ako ng mga sulat para sa mga Hudyo sa Damasco at pumunta ako roon upang dakpin ang mga tagasunod doon at dalhin dito sa Jerusalem upang parusahan. Magtatanghaling tapat noon at malapit na ako sa Damasco. Biglang kumislap sa aking paligid ang isang matinding liwanag mula sa langit. Nasubsob ako sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsabi sa akin, "Saulo, Saulo, bakit mo ako pinauusig?" Ako'y sumagot, "Sino po kayo, Panginoon?" "Ako'y si Jesus na taga Nazaret na iyong pinag-uusig." Tugon niya, "Nakita ng mga kasama ko ang liwanag, ngunit hindi nila narinig ang tinig na nagsalita sa akin. At aking ding itinanong, 'Ano po ang gagawin ko, Panginoon?' Ang tugon sa akin, 'Tumindig ka at pumunta sa Damasco. Sasabihin sa iyo roon ang lahat ng dapat mong gawin." Nabulag ako dahil sa kaningningan ng liwanag na iyon, kaya't ako'y inakay na lamang ng mga kasama ko papasok sa Damasco. May isang lalaki sa Damasco na ang pangalay Ananias. Siya'y taong may takot sa Diyos. Tumutupad sa kautusan at iginagalang ng mga Hudyong naninirahan doon. Pinuntahan niya ako, tumayo sa tabi ko at sinabi sa akin, "Kapatid na Saulo, nakakakita ka na." Noon day, nanauli ang aking paningin at nakita ko siya. Sinabi pa niya, "Hinirang ka ng Diyos ng ating mga ninuno
upang mabatid mo ang kanyang kalooban, makita ang kanyang banal na lingkod at marinig ang kanyang tinig. Sapagkat ikaw ay magiging saksi niya upang patotohanan sa lahat ng tao ang iyong nakita at narinig. At ngayon, huwag ka nang mag-atubili. Tumindig ka, tumawag ka sa kanyang pangalan at magpabinyag. At magiging malinis ka sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot, dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang poon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot, dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ate dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot, dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabuting tao. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumasampalataya at magpabinyag ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi dumampot man ng ahas o minom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Hesus Nazareno. Siguro magtaka kayo bakit kakaiba ang ating kapistahan ngayon. Kapistahan ng pagbabagong buhay ng isang santo. Kapistahan ng pagbabalik loob ni San Pablo. Una, si San Pablo ay isang masugid na Hudyo at inuusig niya ang mga nananalig ng mga Kristiyano. Pero, noong siya'y papunta sa Damascus, ito po at napakinggan sa ating unang pagbasa sa Gawa ng mga Apostol, nagpakita ang Panginoong Hesus sa kanya at siya'y nagbagong buhay. At itong mga pagbagong buhay ay siyang napakahalaga na bahagi
sa ating Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 16, verso 16 hanggang 18, na kung saan ang ating Panginoon, pagkatapos nung siya'y nabuhay muli, nagpakita siya sa 11. Bakit po 11? Wala na po si Judas, dahil si Judas ay nagtaksel, kaya 11 na lang sila at hindi pa nakasali si Matias upang mabuo ang 12. 12, sapagkat ito yung masimbolo na numero na ang hinirang na bayan ng Diyos ay nabuklod sa 12 na tribo na mula sa 12 na anak ni Jacob. Ganon din dapat ang bagong bayan ng Diyos, tayong mga Kristiyano, ay dapat nagkaroon din ng 12 na pundasyon para sa ating komunidad. At yun yung mga tinatawag na mga apostoles. At dito sa ating Ebanghelyo ngayon, sinasabi ng ating Panginoon na pupunta sila sa lahat ng dako at binyagan ang lahat ng nilikha. Hindi lang tao, lahat ng nilikha. Nang ibig sabihin dito, mayroong posibilidad, halimbawa, na may mga intelihente na mga nilikha sa iba't ibang bahagi ng universo at maaari silang magkaroon din ng pagtanggap kay Kristo. Pangalawa, ito'y pagtingin din na malawak ang isang panibagong paningin ng isang Kristiyano. At ang magpapabinyag, sinabi pa rito, ay maliligtas, samantala yung hindi ay parurusahan. At ang mga sampalataya ay magkaroon ng bagong buhay. Una, sila ay nasintro na sa Panginoon. Pangalawa, sila ay marunong na magpalayas ng mga demonyo. At kung sila ay may magpatong ng kanilang mga kamay sa mga may sakit, ay mapagaling. At kung anuman ang mga nakakalason na bagay, hindi sila maano kahit ahas man. Ibig sabihin ng ahas man, kahit na napaka-delikado na buhay, susuungin nila upang ipahayag ang mabuting balita. Pero babalik tayo sa ating tema, ang pagbabagong buhay. Lahat po ng reliyon ay mayroon pong tema na pagbabagong buhay. Lahat ng mga organisasyon na para sa kabutihan ng tao, ang panawagan din ay pagbagong buhay. Dahil po, hangad nating lahat na kailangan ang tao na marupok, mahina, makasalanan, at kung anumang mga nasa likas ng tao na hindi perpekto, ay laging magkaroon ng pagbabagong buhay. Kaya mahalaga itong kapistahan ng pagbabagong buhay ni San Pablo. At ang pagbabagong buhay para sa mga Hudyo, ito ay tinatawag nila na tsuba. Tsuba, kung literal na titingnan natin ang tunay na kahulugan ng tsuba, pagbabagong buhay nga, pero ang tsuba, babalik sa Diyos. Ang tunay na pagbabago, tayong lahat ay dapat babalik sa Diyos. Pero ang pagbabago o pagbabagong anyo, pagbabagong buhay ng tao ay sa Griego naman ay tinatawag na metania. Metania, ibig sabihin pagbabago ng pag-iisip. Baguhin natin ang pag-iisip, baguhin ang kalakaran upang tayo'y tumatalima sa kalooban ng Diyos. Nasa Latin, ang tsuba, metania, ay nasalin na conversio. Nasa Latin, conversion, ang conversio ay naging conversion sa English at sa atin, pagbabagong buhay. Ito po ay makita natin na 100 kabisis na ulit sa Biblia. Na ibig sabihin, mahalaga ang pagbabagong buhay. Mahalaga para sa ating lahat. Sapagkat wala namang taong perpekto. Wala namang taong magsasabi na hindi siya nangailangan ng pagbabago. Yun lang mga hambog o sobrang nagmamataas sa sarili
ang hindi tunay nagbabago, sapagkat tayong lahat nangailangan ng pagbabago upang tayo ay tumatalima una sa kalooban ng Diyos. Pangalawa, na maging angkop ang ating buhay, ang ating ugali, ang ating paningin, ang ating kalakaran, ating panindigan ayon sa pagtuturo ng ating Panginoon. At pangatlo, na ang ating mga kilos ay naaayon sa daloy ng mga panahon o mga pagbabago sa panahon na laging nagbabago. Kinakailangan natin ang laging pagbabago. At kung titingnan po natin paano ba tayo magbabago, una upang tayo tunay na magbabago, dapat po tingnan natin ang ating sarili. Huwag po natin sabihin na antayin natin isang tao o pagdasal natin ang tao na yan para magbabago. Simulan natin ang pagbabago sa ating sarili. Ang tunay na pagbabago ay magsimula sa ating sarili. Real conversion, real change starts with ourselves. Kaya pakisabi sa katabi mo, magbago ka na. Magbago na tayong lahat upang tayo ay mamuhay na maayos, matuwid at ayon sa kalooban ng Diyos. Yon ang kailangan. Una, pagbabago sa sarili. Pangalawa, sa pagbabago, maging bukas tayo sa paningin, panindigan, opinyon ng ating kapwa at huwag tayong magmamataas. Bagkus tayo'y mapagkumbaba at magkaroon ng kabukasan sa puso na tanggapin anuman ang kanilang sinasabi, anuman ang kanilang mga simulain sa buhay, anuman ang mga saloobin, at anuman ang kanilang mga opinyon at ideya o kaya katayuan sa buhay, sapagkat iyon ang tunay na pagtanggap na ang bawat isa sa atin ay parehas lang tayo, kawangis at larawan ng Diyos. Pangatlo, ang ating pagbabago ay dapat mayroong tunguhin. At walang ibang tunguhin para sa kabutihan ng lahat at para sa kaligtasan ng bawat tao. Ulitin ko po, ang tunguhin natin para sa kabutihan ng lahat at para sa kaligtasan ng tao. Kasi kung minsan, magkaroon tayo ng pagbabago, pero pagbabago lang dahil kukuha tayo ng mga pogi points at i-post natin sa Facebook, ayan, dumadami na ilang libo dahil nagbago ka na. Hindi po yan ang tunguhin. Ang tunguhin natin para sa kabutihan ng lahat at para sa kaligtasan ng tao. At ang kasunod, ang ating pagbabago ay siyang pagsabuhay natin sa kabanalan. Ang kabanalan, ang ibig sabihin dito, handa po tayong tatanggap ng krus sa buhay natin. Handa nating pasanin kung sinasabi ng Panginoon, kung sino mang sumunod sa akin, kunin ang kanyang krus at pasanin. Iyon ang tunay na pagbabago. Hindi pagbabago upang easy-easy na ang buhay mo. Kailangan handa kang magsakripisyo upang ang yung tunay na kaligtasan at ang yung tunguhin na mata mo ay nagkaroon ng tunay na paglalasap ng tagumpay sapagkat dumaan ka sa sakripisyo at paghihirap. Ang lahat ng mga pagbabago o kaya gusto nating matamo na madali lang, hindi po natin malasap ang tunay na kabaluhan ng tagumpay. At ang pinakasintro ng lahat, ang ating mga puso, ang maghahari ay ang Diyos. Hindi ang material na bagay, hindi at kung anumang mga opinyon, hindi ang ating sarili. Ang Diyos ay siyang sentro ng buhay. Kapag gusto natin mag-sentro ang buhay at gusto nyo na maging sentro sa buhay niyo ang ating Panginoon, pumalakpak ng malakas upang ang Diyos ay siyang sentro ng ating buhay. Ang Diyos ay siyang saysay at kabuluhan ng ating buhay. Yun ang tunay na pagbabago na ang Diyos ay para sa atin at siya ang lahat-lahat sa atin. Everything is for God and God is for all of us. Yun ang tunay
na pagbabago. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ipanalangin natin ang misyon ng simbahan at ang pangailangan ng mundong tinubos ni Kristo. Ta atin pong itutugon, maging magpagpala kanawa sa iyong bayan, O Panginoon. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, O Panginoon. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway maging masigasig sa pangangaral ng pagsisisi sa kasalanan at pagbalik loob, manalangin tayo. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, O Panginoon. Ang mga misyonero naway magkaroon ng tapang na ipahayag ang ebanghelyo, maging sa mahirap, sa pagkakataon at mapanganib na lugar, manalangin tayo. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, O Panginoon. Ang mga nag-aalinlangan at nasisiraan ng loob, naway matuklasan ang walang hanggang katotohanan na walang iba kundi si Kristo. Manalangin tayo. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, O Panginoon. Ang mga matatanda, nangungulila at may sakit, naway makatanggap sa kanilang paghihirap ng ginhawang dulot ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, O Panginoon. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan at makatagpo nawa nila ang Diyos sa kanyang kaharian. Manalangin tayo. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, O Panginoon. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito, at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, O Panginoon. Ama ng aming manunubos, habang inuusal namin ang aming mga panalangin sa pamagitan ni San Pablo, palalimin mo ang biyaya ng pagbabalik loob sa aming buhay. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna. Ang maihahandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan, aming iaalay, ay tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ng pagdiriwang kami naway lubusang maliwanagan ng Espiritu ng ilaw ng panampalataya na siyang suminag kay Apostol San Pablo para mailaganap ang iyong kaningningan. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa unang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan.
Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang na nilingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang makatuwang sa pagiging pastol sa napatnubay ng sambayanan. Kay kisa namang helsi si awit ng papuri sumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana, Osana, Osana sa kaitaasan. Osana, Osana, Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana, Osana, Osana sa kaitaasan. Osana, Osana, Osana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu banal, makalob na ito pang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang gangtipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak kahit naalay namin sa iyo. Ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, kapatid naming naimlay, may pag-asang sila muling mabuhay ganyan lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, San Pablo, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ni anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri
ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nagaling na utos sa turo ni Jesus na natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo Diyos sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at talay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairi. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sandaling katawan natin sa buhay. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa tuwing ika'y namamalas, O aking Jesus, pag-ibig ko sa'yo'y nagniningas, diwa'y nabubuhayan, aking nababatid, pag-ibig mong lubos, pagtatangi mo sa akin bilang iyong kaibigan. Bagamat kapisan nito ay iyong panawagan, nalimutin ang sarili, buong layang magdusaya ring sakit, anong tamis o kay gaan
pagkat ito'y landas tungo sa iyong kaharian. O Jesus kong minamahal, pagkain ka't inumin ang napapagal, pagdurusaman ang iyong kalis, kapanatilian may kubli. Ang aking nais, makapiling ka sa bawat saglit. Sa gitna ng hirap mayroong kapanatagan, tanan kong dusa at hilahil, lubos na napaparang pagkat ito'y kaparaanan na nag-uugnay sa atin, na kapwa nag-iibigan. O Jesus kong minamahal, pagkain ka't inumin ng napapagal, pagdurusaman ang iyong kalis, kapanatilihan may kubli. Ang aking nais, makapiling ka sa bawat saglit. Kaya't ako'y iyong hayaang magtiis at magdanas ng bighati at lamig sa gitna ng kadiliman, sa pag-iisa'y napagtantong tunay na sa piling mo lamang naroon ang kaligayahan. O Jesus kong minamahal, pagkain ka't inumin ng napapagal, pagdurusaman ang iyong kalis, kapanatilihan ay kubli. Ang aking nais, makapiling ka sa bawat saglit. Ang aking nais, makapiling ka sa bawat saglit. Announcement. Muling ibinabalik ng Quiapo Church ang Iloilo Pilgrimage Batch 2 sa darating na ka-18 hanggang 20 ng Pebrero. Halina't magdasal at maglakbay sa iba't ibang simbahan at makasaysayang lugar sa lalawigan ng Iloilo kasama ang kadiboto nating si Reverendo Padre Robert Arellano. Ang mga flyers ay available sa ating information card katabi ng ating finance office. Maaari din kayong tumawag sa nomerong 0927-819-5959 para sa karagdagang impormasyon.
Ito po ay limited slots only. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ay siya nawang magpaalab sa ningas ng pagmamahal na lubhang dumarang kay Apostol San Pablo para sa kanyang mapagmalasakitan ang lahat ng mga pagtitipon ng iyong sambayanan. Sa mangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa pagdalaw sa tahanan ng ating Pong Isus Nazareno. Kami narito, kami naugnay sa iba't ibang social media platform at nakusposting sa iba't ibang paraan ay ang inyong naway, ang inyong panalangin ay dinggin ng Pong Isus Nazareno. Salamat po sa lahat, nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa natin mga hirap at nangailangan. Salamat po sa tulong, pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng Pong Isus Nazareno. Palakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng mga narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin. Naway ang Diyos ay magpapala sa inyo ng mga biyayang siksik, liglig at nag-uumapaw. Pagbabagong buhay. Tsuba, mitanya, conversion, pagbabago, ay kinakailangan natin, lalo na ngayong panahon ng Jubileo 2025, kalakbay na may pag-asa. Naway, kalakbay natin ang Panginoon sa ating buhay. Ngayon po ang basbas. Nangyari po lang itas bagya, mga ibagay na basbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, niagbasan cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan naman namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa pangitan ng benisyon ito. Naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malalhating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kayong taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang Diyos mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
amin.